Sino? Nandiyan na. May pasok siya ngayon. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman. Alayka natawakkal wa alayka nas'al. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma. Allahumma barik lana hadhihi lailatul mubarakah fa as'aluka subhanahu wa ta'ala an taghfir lana wa jama'ana fi jannatil firdaus kama jama'tana huna fi hadhal majlis. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ang pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa Allah, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at madagdagan ang ating kaalaman sa Islam at mapabilang tayo sa mga taong tunay na matakutin sa Allah at nagsisisagawa sa anumang mga kanilang naririnig sa Islam, isinasabuhay. At ganun din hihiling natin sa Allah na sana lipunin tayo o tipunin tayo sa kanyang firdaus, sa kanyang paraiso, sa katulad ng ating pagtitipon ngayong gabi. Ali, dito ka nga, hindi ka pa tumatanda. Bakit ka dyan sa paner? Sige, dito kayo, dito. Jibril, dito ka rin. Huwag kayong makasandal dyan. Dali. Ngayon, mga kapatid, may katanungan ako sa inyo. Isang tao na gumawa siya ng gawain na akala niya o nararamdaman niya na ito ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Allah. Kaya ito ay kanyang isinasagawa. Diretsuhin mo, Ustad, anong halimbawa na ginagawa niya? Nagdasal tayo ng Isya. Pagkatapos ng dasal natin ng Salat al-Isya, ay nagtasbih siya ng 1,000 na mga tasbih. Umupo siya. O ginawa niya yung hadith na 33, na yung sunan na Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ginawa niya na 100 bawat isa doon. Tapos umupo pa siya. Pagkatapos nagsuna ng 30 minutes, hindi mo na mabilang. Siguro yung mga suna niya, umabot pa yun ng mga 20 rak'ah. Anong palagay niyo sa taong iyon na nagsusumikap na para kalugdan ng Allah at nagsusumikap na ito ay tanggapin ng Allah sa kanya? Wala na sa sunna? Sobra na? Bid'ah? May dalil ba, Ustad? Ano pa? Sariling kagustuhan niya. Dagdagan natin. Tao na siya sa araw ng Jum'ah. Ang ginawa niya sa araw ng Jum'ah ay nagdua ang imam na hindi siya tumataas ng kamay, pero siya ay itinataas niya ang kanyang kamay sa pagdudua. Na yung imam, hindi siya tinataas ang kamay niya. Siya lang nagtataas ng kamay. Bakit, bro? Kasi feel ko na gusto ko siyang itaas. Kasi may hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagwika, na nagsabi na inna Allaha yastahi lil abdi idha rafa'a yada an yaruda alayhi sifran. Si Allah ay nahihiya sa kanyang alipin na itinataas niya ang kanyang kamay, na siya ay walang maibigay sa pagtataas niya sa kanyang kamay. Kaya ginagawa ko yun, lalo na sa Jum'ah, kasi para maibigay sa akin ng Allah ang aking hiling. Nagkakaintindihan ba tayo, John? John?
Hipulito. Nakuha ang punto? Parehas sila ng unang example. Ganun din ang isang tao na siya ay mahal na mahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa pagmamahal niya kay Propeta Muhammad, sa kapanganakan kay Propeta Muhammad, siya ay nagdiriwang. At sinasabi niya, dhikrayat. Sinasabi niya, pag-aala-ala ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong masama kung magpakain ako ng aking mga kapatiran, kamag-anak, mga ulama, scholar, inimbita ko, dumalo, para ikwento ang talambuhay ni Propeta Muhammad sa katulad na ganitong pagtitipon. Ano ang masasabi mo doon, Jibril? Masasabi ko doon, Ustad, tayo bilang Muslim, Ustad, matatanggap lang yung gawain natin na ayon sa yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, may katanungan din dyan. Dagdag linaw dyan. Oo, naniniwala ako dyan. Tama ang sinabi mo, kapatid, na kailangan ang ginagawa lang natin ay naaayon sa ginawa ni Propeta. Pero, hindi ba sinabi rin ng mga pantas, tandaan nito mga kapatid, sinabi rin ng mga pantas, na al-aslu fil asya al-ibaha, wal aslu fil ibada mamanu, haram. Ano yun, Ustad? Ang original sa pagpapahintulot sa lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ay pwedeng gawin. Ha? Lahat ng pwedeng gawin as long as wala tayong makikita na hadith at sa Quran na nagpapatunay na nagpapabawal dito. Pero yung asl, original, patungkol sa pagsamba ay haram. Ibig sabihin, kahit anong uri ng pagsamba na ginagawa ng kahit sinong tao sa mundo, hindi siya pwede sumamba. Pati kayo ng mga Muslim, bawal sa inyo sumamba, maliban kung ang pagsamba ninyo ay naaayon sa turo na ipinag-iwanan ni Propeta Muhammad, at doon pa lang ito matatawag na pagsamba. Yun yung sa pagsamba. Pero, yung sa mga transaksyon, mga gawain, kultura, tradisyon, o anuman na gusto natin gawin, pwedeng gawin as long as wala kang makikita na nagpapabawal sa Quran at sa Sunnah na pwede siyang gawin. O ipinagbabawal na hindi siya pwedeng gawin. Balikan ko yung sinabi mo doon, kapatid, na Jibril. Bakit? Mayroon bang masasabi kayo na hadith ni Propeta na nagsasabing bawal i-celebrate ang aking pagdiriwang sa birthday ko? Kasi yan ngayon ang pinangahawakan ng mga ahlul bidah. Yan ang pinangahawakan ngayon ng mga tao na sobrang pagmamahal nila kay Propeta, nagdiriwang ng kanilang mga pagdiriwang kay Propeta Muhammad. Nagkakaintindihan ba ang mga Luzon, Visayas at Mindanao? Ano ngayon ang sagot nyo doon kung naintindihan nyo? Tradisyon o ibada? Pag ipinasok sila sa ibada, Bismillah. muski. Celebrate ng dito. Dahil sa pag-celebrate nila, ginagawa nila. Bismillah. Muski. Lalong pumapait ang kape. Nakuha niyo yun? Oh, nakuha. So, ano ang masasabi niyo ngayon doon? Bid'a? Oh, bakit niyo naman nasabi bid'a agad? Sige kayo maghusga agad na bid'a? Hindi kasi hindi pwede mag-celebrate, Ustad, kasi hindi nga ginawa ng Propeta. Hindi kasi Pero ang gusto kong bigyan mo ng linaw, kapatid, ay hindi nga ipinag-utos ni Propeta Muhammad, pero wala rin makikita na hadith na ipinagbawal niya. Yan ang pangahawakan ng mga ahlul bidah. Hindi naman Ustad pinagdiriwang ng kanyang mga sahaba. Ha? Hindi naman pinagdiriwang ng kanyang mga sahaba. Hindi ipinagdiriwang na kanilang mga sahaba. Kasi kung noon pa pinagdiwang ng mga sahaba, pwede natin sundin. Very good. Tumpak ang kasagutan ni Ibrahim, si kapatid na Ibrahim. Anong pangalan mo nung hindi ka pa Muslim, Ibrahim? Roy. Si Roy. Mashallah, batang-batang pangalan niya. Social pa, kaparing Roy. Ha?
Okay. Dagdag doon sa kasagutan niya na bakit hindi natin pwedeng gawin kasi hindi nga ipinag-utos ni propeta, hindi rin niya ipinagbawal, pero ang kukunin natin ay hindi ginawa ng mga Khulafa'i Rashidin. Samantalang hadith na patungkol sa mga gawain ng Khulafa'i Rashidin, ngayon babanggitin natin siya ngayon. Bago natin yan banggitin, itong hadith na ito ay karagdagang sagot din doon ay dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino mang makigaya sa kahit sinong pamayanan, sa kanilang pagdiriwang, sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga style, sa lahat, sila ay simsim sawa-sawa. Pareha sila o kabilang siya sa kanila. So ngayon, natalo na yung mga nagsasabi na pwedeng i-celebrate. Kasi hindi nga ipinagbawal ni propeta, nasasabihin nyo kasi yun ang gusto nyo, dalil sari, diretso na direktang dalil. Pero may mga supporting hadith na kung ilalagay mo ng ijtihad, iuugnay mo doon makikita mo na lalabas ang istinbat o lalabas ang pangkatotohanan na ito ay bawal. Tama? So, lahat pala ng ating gawain ay nakaayon sa turo ni propeta. Ano ang masasabi mo sa mga tao o tayo minsan na maaari nakagawa tayo ng mga gawain o kilos o tradisyon o kultura o anuman na hindi ito ginawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam? Isipin nyo. Mayroon ba? Wala. Mayroon ba nagawa ang bawat isa sa atin na ginawa natin na ito ay hindi matatagpuan sa hadith? Sariling kagustuhan ko o sariling kuro-kuro opinion na hindi sunna ni propeta. Hindi gawain ni propeta. Pero ginawa ko. Ako may nagawa. Kayo rin, mayroon. Pero ayaw nyo lang umamin. Ayaw ko, bakit kayo tahimik ngayon? Ha? Mayroon, bro. Lahat ng tao. Lahat. Lahat ba ng ginawa ni propeta, ginawa nyo? O lahat ba ng ginawa ni propeta Muhammad ay tinuro niya na ginawa natin? Ha? Bro, nakabulantad ang iyong mata sa akin. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Mashallah. Ito kapatid natin nag-aral din to sa Batay. Mashallah. Saya-saya nung pag-aral namin sa Batay. 3-4 lang kami doon pero parang ang dami-dami namin kasama doon sa loob ng silid-aralan namin. Okay. So anong sagot doon sa tanong ko? Ano ba yung tanong ko? Yung mga technology, hindi ginawa ni... Diyan ngayon papasok si Bid al-Hasana. Diyan na ngayon papasok si, ano tawag doon? Bid'a al-Hasana. Meron pa ustad na nagsasabi na hindi naman doon nabanggit yung salitang bid'a sa Quran. Kaya pinaninindigan nila na walang bid'a na ano. Nagawain. Ibig sabihin lahat ng Allahu Akbar. La hawla. Ang bid'a sa Quran na walang nasabi pero may kahulugan siya na ibig sabihin nun ay na siya ang nagpasimula, nagbago o siya ang naggumawa, nagpabago. Ano sinabi ng Allah? Badi'us samawati wal ard. Ma'na badi'us samawati wal ard. Siya ang unang nagbago na naglikha sa mga kalangitan at kalupaan. Bada'a, kinuha doon yung bada'a, badi'u, ibig sabihin nagpasimula, nagbago, na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dati, walang kalupaan, walang langit, walang lupa, at lahat wala. So, badi'us samawati wal ard. Allahu badi'us samawati wal ard. Siya ang Allah ang nagpasimula sa lahat ng mga kalangitan at kalupaan. So, ano tawag doon? Bid'ah, pabago. Bidago ng Allah subhanahu wa ta'ala o ginawa niya na bago ang lahat ng mga kalupaan at kalupaan. Yun ang punto doon sa sinasabi na walang nabanggit sa Quran na bid'ah. Okay, the word right term na bid'ah, wala talaga. Pero yung ibig sabihin ng badi'o sama, yung nagpabago, doon kinuha yun. At doon. Ngayon, para lalo pa nating malalim na maintindihan, ano nga ba ang bid'ah? Hindi ba? Oh, anong bid'ah? Minsan may narinig tayo dito, puros kayo mga bid'ah, isyada. Kayo na mga salafi, kayo na mga alusuna wal jana, wala na tayong magawa, hindi na tayo makapag-move on, hindi na tayo asenso kasi lahat na lang kayo bid'ah.
O bakit bro? Bakit hindi ka magbibida-bida? Kasi ang buhay natin nakasalalay sa bid'a na kung ito'y bid'a, khalas. Antiyor sa mga galbak. Hindi ka tanggap-tanggap ang lahat ng gawain mo. Kung ang mga gawain mo na mabuti, na ito ay hindi naaayon sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang concern ko, bro, sa sarili ko, na bakit tayo nagpapabawal at nagsasabi ng bid'a, dahil kung hindi mo alamin yan, peligro ka. Sayang ang buhay mo. Sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, al-bid'atu fid din, hiya ma lam yashra' bihi Allah wa rasuluhu wa lam ya'mur bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amara bihi aw bi ijabihi aw istihbabi bihi. Tingnan niyo 'yon, sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ang sabi niya, ang bid'a na sinasabing bid'a na pabago sa relihiyon ay ito daw yung anuman na mga gawain na hindi kailanman ipinagutos ng Allah at hindi ipinagutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kailanman walang makikita na pamantayan sa Quran o sa Sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nag-utos siya dito, na ginawa niya, na gawin nyo dahil hindi niya pinahintulutan. At hindi rin siya nag-utos na gawin nyo dahil ito ay mabuti. Istihbab, mga gawain na mabuti. Anong naintindihan natin dyan? Sa pagsabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi sa bid'atu fid din, sa pag-unawa ninyo, anong naintindihan nyo dyan ngayon? Ano? Very good. Ibig sabihin, Ustad, ang naintindihan ko dyan, lahat ng anumang pabago sa relihiyon, wala, hindi tanggap. Malam yasra, hindi pinahintulutan, hindi ipinahayag, hindi ipinag-utos ng Allah at ng kanyang sugo ang anumang mga gawain na ito ay gawain na maski sinabi mo na feel ko na ganito siya gawain. Ang halimbawa niya, bro, kasi ako laking Marawi nung ako'y bata pa. Kami noon, yung imam namin, lalo na yung mga maranaw na mga old fashion na matatanda, bro, maski matanda yun, ang ganda ng boses niya. Yung parang yung boses niya na pakalanggaw, yun, pakalanggaw. Narinig niyo yung nag-imam dito dati sa atin si Kwan, si Amin, Abu Bakar? Ganun yung mga boses ng mga imam namin doon. Tapos, after ng salah, every salah, ang ginagawa niya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Magdidikir na siya, magsisimula. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lahat sabay-sabay gagawin. Subhanallah, subhanallah, lahat gagawin. Subhanallah, subhanallah. Lahat magdua, dudua siya sa langit. Lahat ng jamaah magdudua din sa langit. Dagdag mo pa, Ustad. Yung lahat ng mga nandoon, lahat sila ikukumus mo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iniisip ko, ang ganda nun. Paski ngayon, kung isipin ko, ang ganda nun. Bakit maganda? Kasi nagtuturo ng pagkakaisa ng puso, nagtuturo ng pagkaisa ng pagsamba sa Allah, at yung pagkukumus, o ano ba tawag sa kumus? Shake hands, that's English, man. Gusto ko Tagalog. Ang pagkakamayan ng mga Muslim ay itinuro yan ni Propeta na pwede. Sabi nga na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tasafa, ang sinumang nagkamayan sila, hindi pa sila naghiwalay ang kanilang mga kamay sa pagkamayan nila, ay napatawad na sila ng Allah sa kanilang mga kasalanan. Hadith yun. So ngayon, ang katanungan ko ay, ano ang masama doon, kapatid, na dyan? Na maganda. Ngayon, nawala na. Yung iba pa ngayon, sinasabi nila, grabe katiisong mga nakatapos sa Saudi Arabia. Sila kasi nagpabago dyan eh. Oo, dati okay yan. Ngayon, wala na. Kasi bid'a.
Ustad, ang tanong, ba't mas magaling pa sila kaysa propeta? Hindi na nga ginawa ng propeta sila pa. Very good. Tama yan. Tumpak yan na kasagutan. Kasi, ang kasagutan diyan ay kaugnay sa sinabi mo, kapatid, na Shuaib, ay dahil ang reliyon, kapatid na Rashid, ay hindi sa ano ang gusto mo. Ano ang emosyon na nararamdaman mo. Ano yung nakikita mo o naiisip mo na yun ang tama, na yun ang sinasabi mong mas okay siguro ito. Kasi ang pairalin ko yung utak ko eh. Maganda yung feeling na yun eh. Nagkakaisa yung mga Muslim, nagkakamayan pa sila, nagsasalaman pa sila, tapos nagdudua sila lahat. Correct yun. Which is, kung titignan mo mabuti, ang tanong, ito ba ay ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ganun? Ha? Sagot. Hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Okay, kung hindi niya ginawa, sino ang mas magaling? Ikaw o si Propeta? Si Propeta. Sino ang tatanggapin ng Allah ang kanyang magawain? Si Propeta o ikaw? Hindi, baka ako kasi mas maganda yung sa akin. Si Propeta, walang ganun eh. Pero ako, alam mo, yung feeling ko na mas maganda yun. Balik ka sa Quran. Bro, na sinasabi mong baka mas maganda yung sa akin. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوا. Kalas, sabi na yan ng Allah. Yun ang pinakasagot. Ano man ang idinating sa inyo, binitiwan at tinuro sa inyo ni Propeta Muhammad, panghawakan ninyo at gawin ninyo. Ano man ang ipinagbawal niya, ano man ang hindi niya itinuro, iwasan niyo at lumayo kayo. Kalas. Bakit ka susobra? Ano ba ang reliyon? Ito ba ay reliyon sa ayon sa gusto mo, bro? Ha? Kaninong gusto? Gusto ng Allah. Hindi ba? Bakit ka ba nag-aaral, kapatid na Abdul Aziz Victa? Para sa Allah. Tama? Teka lang. Gusto ko iugnay. Okay? Para sa Allah. Dahil si Allah o ang Allah, ating tagapaglikha, hindi niya gusto na sambahin natin siya na ayon sa gusto mo. Kasi kung ayon sa gusto mo, bawat isa sa atin, iba-iba ang gusto niyang paraan na sambahin ng kanyang Panginoon. At nakikita niyo ngayon ang mga ligaw, ang mga ibang tao, o pwede sabihin natin ng mga Muslim pa, na sinasabi nilang Muslim sila, nangaligaw sila, kasi may iba't ibang uri sila ng pagsamba sa Allah na akala nila ito ang tama dahil ito ang nararamdaman namin. At dito para namin nararamdaman na may mga anghel na bumababa sa amin. At yun ang mga nararamdaman ng mga Sufiyun. Na mayroong mga himala na nararamdaman sila. Pinapatay ang mga ilaw. Kasi pagpatay mo ang ilaw, may mararamdaman tayo na parang umiilaw dito sa kadiliman. Saan yan matatagpuan? Sa Turkey. I've been in Turkey last 2018. Nakita ko sa aking dalawang kamay kung paano ginagawa ng mga yon. Pagkatapos nila ng pagdarasal, tipon-tipon sila, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, hu, meron pang hu. Allahu, ginagawa nilang hu. Bakit? Kasi bro, kung raramdaman mo, Abdul Aziz, kapatid na Ibrahim, niraramdaman ko rin, sabi ko, ang sarap ng feeling. Ano kaya sabi ko, makisabay din ako sa kanila? Inisip ko talaga yon. Kasi ang sarap ng feeling na ginagawa nila. Ang sarap, ang feeling na lahat sila gumaganyan. Dapat ibinidyo ko ngayon pero hindi pa ako noon marunong mag-vlogger. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga dapat noon gawin. So, napagtapto ko, at the end of the day, ang ating reliyong Islam ay hindi ganun. Ha? Ang relihiyong Islam ay hindi sa ano ang kuro-kuro, opinyon o gusto mo, datapwat ito ay relihiyon na as-sam'u wa ta'a. Sam'u, narinig ko, na sinabi, wa ta'a, at tunay na pagtalima at pagsuko sa kung ano ang tinagubili na ginawa ni Propeta. Yan ang relihiyong Islam. Pumunta tayo sa hadith na sinabi ni Al-Urban bin Sariyah.
Ito yung pinakamatibay na hadith na makikita natin sa Bukhari at Muslim na nag-uulat tungkol sa pagbabawal sa anumang pabago sa relihiyon o ritual na mga gawain ay hindi tatanggapin ng Allah. At kung paano tayo sumunod sa ating mga lider. At ganun din na propesya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating sa mga huling panahon na makakakita kayo at inyong masasaksihan sa inyong mga mata ang pagkakawatak-watak at pagkakaiba-iba ng mga opinyon at kuro-kuro, at ito ngayon nakikita natin. Hindi na pala ito bago, bro. Ayad na to da pinggan so, itadwala dia, sabi ng mga maranaw. Sabi ni Urban bin Sariya, minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagdasal sa amin ng Fajr. Pagkatapos nung siya ay nagdasal sa amin ng Fajr, parang nagpapahiwatig si Propeta sallallahu alaihi wasallam na maiyak-iyak, na gusto, alala, umbaga meron na siyang gustong sasabihin sa amin, na napipigilan niya ang sarili niya o gusto niyang magbigay ng paalaala sa amin. So hindi kami nag-atubili na talagang alam namin na may sasabihin si Propeta, diniretso namin usugo ng Allah. Mayroon ka bang sasabihin? Dahil parang nakikita namin sa nagmumutawi sa dila mo, sa maiyak-iyak ka, sa facial reaction mo ngayon, ano ba ang gusto mong ipabatid sa amin? Dito sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alaikum bitaqwallah wassam'u wa ta'a walau amarakum abdun habasyiyu. Subhanallah. Wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin waddu 'alaiha bin nawajid. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإن كل محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yan yung hadith. Mahaba yan, mga kapatid. May kulang pa dyan. Hindi ko lahat na-memorize on ano. Yan lang yung mga importante na highlights na gusto nating bigyang linaw ngayong gabi. Ika, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil kayo ay nagtanong sa akin, sa totoo lang, ang sasabihin ko sa inyo, katakutan ninyo ang Allah sa tunay na pagkatakot. Mga kapatid, ang takot sa Allah ay ang panghawakan ng mga pag-uutos niya at pag-uutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lagi mong maalaala ang Allah, nakagawa ka ng kasalanan, magtauba ka diretso sa Allah. Marami ang mga tungkol sa takwa Allah, mga kapatid, nakukuha natin yan. Ilang beses na natin yan ipaliwanag. Kasama sa takot sa Allah ay ang maging makontento ka sa kung anong ibinigay sa iyo ng Allah. Kasama sa pagkatakot sa Allah na ikaw ay maging mahinahon at makontrol mo ang galit mo. Allahu Akbar, pag ako nagagalit, sabi ko, hindi ako matakotin sa Allah. Dahil wala ako doon sa sinabi niyang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mismo sila sinabi niya doon sa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mga katangian ng mga muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mga kapatid, wallahi, tignan nito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Makipag-unahan kayo, makipagpaligsahan kayo sa kapatawaran ng Allah. Na ang gantimpala na igagawad niya ay ang kanyang paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan. Hindi ibig sabihin ito mga kalupaan, kalangitan na nakikita natin. Dahil ang paraiso hindi yan nakita ng mata. Sinabi din dito sa Quran na sinabi na ito ay igagawad sa mga taong mga matakutin sa Allah. At sino yung mga matakutin sa Allah? Katangian nila, alladhina yunfiquna fis sarra. Sila yung namimigay sa oras na sila ay nasa hindi, ang sarra nasa oras na meron sila. Kasi ang darra doon sa oras na sila igipit. Doon sa oras na mayroon silang mga pigati, lungkot at problema at walang trabaho, pero namimigay pa rin sila. Meron kasi akong kilala, may trabaho siya, namimigay siya. Nandun siya sa posisyon, namimigay siya. Nawala na sa direktor, nawala na sa mayor, nawala sa konsyal,
Kaya miya ka makarakan na miya, di ako siya kunsyal. Dapat dumating nga sa akin ng kunsyal ako. Malaki ang kinakikita ko. Mayor ako, gobernador. Ngayon wala na. So, yun meron siya. Pero ayaw pa rin magbigay. Anong ginagawa niyang sabi niya? Kasi wala na ako sa posisyon. Samantalang sinabi ng Allah na mga katangian ng matakutin sa Kanya ay sila yaong namimigay sa oras na meron sila. Kasi may mga tao na meron din sila, doon pa sila lalong naghihigpit na ayaw mamigay. Kasi sinabi niya, galing to sa pawis ko, pinagpaguran ko to, pinagpawisan ko, basta ko na lang ibibigay sa mga mahirap. A'udhu billah. La ilaha illallah. Totoo yan, bro. Diba? Mamimigay ka. Samantalang ang sabi ng Allah sa Quran, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Hindi nyo makakamit o hindi kayo darating sa tunay na kabutihan na takot na pagmamahal sa Allah hanggat hindi nyo ibigay ang tunay na mga mahal nyo sa buhay na ibigay nyo. Na ibigay buong buo para sa Allah. Hindi ka tunay na mananampalataya kung ikaw ay namimigay na napipilit lang. Ang ibibigay mo bilang matakutin sa Allah at totoong mananampalataya ay yung bagay na gustong-gusto mo, na mahirap mo ibigay. Ya Allah, patawad. Minsan nagkaroon ako ng Levi's, ayoko ibigay sa pinsan ko. Hinihingi niya sa akin. Sakim ako, bro. Wallahi, sakim ako. Noon. Ngayon, Ustad, hindi ko rin alam. Bawat isa alam natin ang sarili natin. Kasi yung mahal na gustong-gusto mong bagay, mahirap mo yan ibigay. Tama, bro? Minsan, uy, bako yung relo mo ah. Minsan, harbor naman yan. Sandali ka, hindi ko ito nagamit ng 1 taon. Mamaya sa after 1 taon, ibigay ko na lang sa'yo. Huwag ngayon. Kahit nga Ustad, yung punit-punit na damit niya, hindi pa maitapon eh. Sobrang pagmamahal. Yung pinsan ko makulit din eh. Sabi niya, Proloy, bibigyan mo sa akin yan after 1 year, lumang-luma na, tapos na yan. Eh, paano kung sana hindi ka pa mamatay? Eh, kung mamatay ka na, buhay pa ako, hindi ko makukuha yan. Sabi ko, grabe ka, inangad mo na akong mamatay ako. Wallahi, bro, sa totoo lang, ibigay natin kung ano yung mahal natin. Hindi yung pinagsawaan mo lang. Kasi mismo ang Allah nagsabi, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Hindi kayo tunay na mananampalataya o hindi kayo darating doon sa tunay na gawad ng Allah, albir, yung kabutihan, hanggat hindi nyo ipamigay ang mga totoo na mga mahal ninyo, na mga gamit, pera, lahat. Okay, so balik tayo doon sa mga muntakon. Sino pa? Sila ang kanilang mga galit ay nakokontrol nila. Kapatid na Rashid, nakokontrol mo ba ikaw pag ikaw nagagalit, bro? Pag sa misis mo, ano? Control sa misis, ha? Oh, mashallah, mashallah. Sana all. Control niya yung galit niya sa misis niya. Pero sa ibang tao, hindi. Suntok agad, ha? Sa totoo lang, ang galit natin minsan pag sa asawa natin, control natin yan. Kasi pag hindi mo makontrol yan, Sa labas ka matulog. maraming mangyayari. Hindi lang yun. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaid wal 'afina 'anil nas, at ang mga matakutin sa Allah rin ay sila yung tunay na nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Wallahi, if we try to evaluate and to rectify ourselves and we ask ourselves, are we those people who are like this? Now you can tell who you are. Ilan ang grado nimo sa pananampalataya mo at takot mo sa Allah. Okay, Ustad. Maiba na naman tayo. Iba na yan. Balik tayo sa bid'ah na sinasabi natin. Kasi, challenge kasi ito, mga kapatid. Ang dami ngayon na hanggang ngayon pa hindi pa nila maintindihan ng bid'ah. Ang dami pa ngayon na marami pang mga pilosopo at kinukontra nila at ayaw pa nila ng mga bid'ah. Importante sumasama sa Allah, gawin ang lahat. No, bro. Ang Islam ay may basihan. Hindi tayo katulad ng Christian o Jew o ano sa gusto nila. Diba? Kung bakit nangaligaw yung mga yan, bakit nangaligaw ang mga iba, ay dahil sa kung anong gusto ng kanilang puso, isipan. Na alam nila na yun ang nakikita nila na yun ang tama. Binabago nga nila yung mga syariah ng Allah.
Yung pag-aayuno ng mga Bani Israel sa kakapanahunan. Sa atin hindi. Ang Islam, pagsuko, pagtalima, kung anong sinabi ng Allah at ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At yun ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakatakutan ninyo ang Allah dahil tinanong nyo sa akin, at wasam'u wa ta'a, at sumunod kayo. Subhanallah, tignan nyo ang Islam, pagsunod, pagtalima, pagsuko, pagsunod. As-sam'u, mamaana sam'u? As-sam'u, narinig namin, di ba? Wa ta'a, sinunod namin. Sino? Ang taong Muslim na kung may leader, dapat sumunod ka agad sa leader. At dito tayo sinusubukan, pati ang mga balik Islam, pati ang bagong Muslim, pati ang born Muslim, lahat ng kamusliman, nakikita natin ito. Pag Hajj, pag Umrah, sabi ng Sheikh, ito yung leader ninyo, ito yung Sheikh nyo, sundin nyo. Okay, Ustad. Sasabihin ng Sheikh, antay lang kayo dito, may kukunin ako doon, sabay-sabay tayo. May nauna na. Ustad, bakit siya nauna? Ustad, doon na lang daw kayo niya antayin. Alam doon na sa gagawin niya. Bakit? Kasi alam daw nila, Ustad, yung gagawin na nila. So, doon na lang daw kayo magkikita-kita. Doon sa may KFC, doon sa may magka... La hawla wala quwwata illa billah. Ay, nasam'u wa ta'a, akhi. Nasaan yung totoong pagsunod, pagtalima? Ikaw, sasabihin ko to sa iyo, Amid, dahil mag-hajj ka, ma-experience mo yan. Pag may leader ka, pag may leader kayo, pag sumunod kayo na kumpleto nyo ang relihiyon at tunay na mas gagantimpalaan kayo ng Allah. At kung bakit nagkakagulo-gulo, bakit nawala yung biyaya ng Allah at bakit nakulang ang mga reward, ay dahil sa hindi nyo pagsunod sa leader. Dahil sa pagsunod ng leader, nandoon yung rahma at awa ng Allah. Wa yadullahi ma'al jama'a. Proteksyon ng Allah at ang kanyang habag at awa at ang kanyang kamay ay doon sa mga nagkakaisa na nagsusunod-sunod na may leader. Balikan mo, anong sinabi? Alaykum bitaqwallah was-sam'u wa ta'a wa in amarakum abdun habashiyu. Subhanallah. Maski kayo ay may naitalaga sa inyo na leader na mamumuno na mula pa siya sa Habashi. Ang Habashi ay sa Ethiopia noon na ang mga tao doon ay mga alipin, maiitim, na binabayaran sila para utus-utusan. Sa amin sa Maranao na tawag doon na Bisaya. Hindi yung Bisaya na tribo. Ayaw ka masuko sa Akubay. Among gisulti nga Bisaya na, ariyo, gito man ikatirono. Bisaya initigra na. Ibig sabihin, alipin. Bisaya yung ganun. Sabi ni Propeta, maski siya pa ay alipin, na galing pa sa Habashiyo, na ang tingin nyo ay mabababang uri mga tao, pero siya ang naitalaga na leader, sumunod kayo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid, ang tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagsunod sa leader. At yan ang ikinamamangha ko at kung bakit ako saludo sa bansang ito ay dahil sa pagsunod sa Amir, pagsunod sa gobyerno, pagsunod sa king at sa kanyang anak. Maski anong ginawa nila na kamalian nila yon, sila ang maghuhusga, maglilitis ang Allah sa kanila. Correct. Bakit ko papasukan yun? Grabe, nagdisko-disko na sila dito. O ikaw, gusto mo rin magdisko? Malala ka kung gusto mo. Hindi ka magdisko, na-safe mo ang sarili mo. Di ba bro? Muslim ka, alhamdulillah. Huwag mo na yung tignan. Tignan mo ang sarili mo. Tinitignan mo ang iba. Gusto mo linisin ang bakura ng iba. Sarili mong bahay, hindi mo malinis. Tapos sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati. Panghawakan ninyo at sumunod kayo sa aking sunna. Ano ba ang sunna? Mamaan na sunna? Yalla. Gawain, turo, katangian, lahat ng mga gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang buhay ni Propeta Muhammad ay pagsamba sa Allah. Pagtulog niya, pagkain niya, pag-inom niya, pag-aasawa niya, paglakad niya, pagjihad niya, pagtuturo niya, lahat ito pagsamba sa Allah. At ito ang ating reliyong Islam. Ang reliyon nating Islam ay 24/7 lahat pagsamba sa Allah. Kanina, nakita ko kanina itong si Laksaman na nagmamasahe dito kay Swibe. Bro, kung ikaw ang intensyon mo, nagmasahe ka sa kanya dahil may
baka tumatanda na itong brother natin dito na mayroon ditong hangin, kung ang niya mo ay para mapagaan mo ang loob niya at para sa Allah, wallahi ibada yun. Pagsamba yun sa Allah. Ano pa kaya kung tulungan mo ang kapwa-tao mo na Muslim na mayroon siyang mga pinagdadaanan? Samantala na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tulungan niya sa pinagdadaanan ng kanyang kapatid na Muslim ay matimbang pa na mas kaaya-aya sa kanya kaysa doon sa siya ay mag-i-i'tikaf ng isang buwan doon sa masjid ko sa Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Pagtulog lang yun, tsaka pa bro. Laksamana, ako ang susunod na imamasahe mo. Masya Allah. Bro, ang punto rito, ang lahat ng mabuting gawain para sa Allah. Ang buhay natin para sa Allah. Kasi ito ang ating buhay. 24/7 pagsamba. Pagkain, pag-inom, itong pagtitipon na ito, at isang pinakamalugod na pagtitipon at pagsamba sa Allah, ang katulad dito. Itong pagtitipon-tipon natin ng pag-aalaala sa Allah. Ngayon, ano pa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadith na ito? At sundin ninyo ang mga gawain o sunna na pinag-iwanan sa inyo na al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin. Sino yung khulafa'ir rashidin al-mahdiyin? Arba'atu. Walaysa khamsa wa sitta. 4 sila. Sino? Si Abu Bakar ibn Affan, si Umar ibn al-Khattab, si Uthman, at saka si Ali radhiyallahu anhu. 4 na mga successors na truly guided caliphs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pinag-iwanan nila, ang mga sunan nila na turo nila, na maari hindi ko itinuro, pero kung sila ang tumuro, gawin ninyo. Katulad ng si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi ay hindi kailanman siya nagdasal ng tarawih na 21 rak'ah. Ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pag Ramadan, minsan sa Ramadan, ay nandoon siya sa masjid niya na 8 na rak'ah, witr, gagawin niya doon. Minsan hindi niya gagawin doon. Kasi ayaw niya na mapag-iwanan sa kanyang mga umma na baka maging wajib ang pagsala ng tarawih. Ang tarawih is sunnah. So binigyan tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maliwanag na pag-unawa na ang tarawih ay sunnah. Maaring pwedeng gawin sa bahay, maaring pwedeng gawin sa masjid. At ganun din, hindi niya ginawa na 21, nasaan ito napabago? Hindi ito bid'a kasi ginawa ito ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na nagdasal sila ng 21 rak'ah na kung saan nangyari yun sa kapanahunan niya at nangyari din sa kamakailan dito sa Makkah at saka sa Haram. Pero ngayon ginawa na nilang 10, di ba? Dahil sa dami ng tao ngayon. 21 din. Last 5 years, 6 years, dyan, 21 raka. Doon sa amin sa Marawi, ganun din, 20 raka din. Meron yung mga hufad na naka-memorize ng Quran, kung paano nila memorize, Masya Allah. Minsan, hindi pa natapos yung Ramadan, na-memorize na nila. So, ibig sabihin, pwede gawin yun. Sasabihin mong bid'a. No, meron akong dalil. Ang proof ko kasi, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay, sumunod kayo sa aking sunnah at ganun din sa sunnah ng aking mga khulafa rashidin. Okay, ngayon, sa aking mga khulafa rashidin, sundan nyo siya, waddu alayhi binawajid. Panghawakan ninyo ng mahigpit ang kanilang mga turo. Kung huwag kayong bumitsyo, huwag kayong lumayo. Binawajid, nawajid na samrano na sa Tagalog na, kakagatin mo siya na hindi mo siya bibitiwan kung ano ang sunnah ni Propeta at sunnah ng kanyang mga tagasunod o ang kanyang arba'atul khulafa ar-rashidin na sila ang tunay na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 4 na ito. Wa iyyakum. Pagkatapos dito nagbigay si Propeta ng babala. Wa iyyakum muhdathatal umur. At babala at mag-iingat kayo sa lahat ng mga pabago. Ish! Muhdath, mama'an al-muhdath, na pabago, dumating, na garib, hindi namin alam, hindi ginawa ni Propeta, lalong hindi sinabi ng Quran. Bakit kayo nagpapabago? Kasi mangyayari ang mga maraming pagbabago. Bago pa yan, anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na yan?
Wa may yaish minkum fayara ikhtilafan kathira. At sino pang mabubuhay sa inyo sa mga huling mga panahon na darating, makikita ninyo makikita ninyo na maraming mga pagbabago at maraming mga magsasalungat-salungat at mag-iiba-iba ng kuro-kuro at opinyon at magdidebate at huwag ka na lumayo. Dito ka naman dito sa Facebook, maraming mga ganyan ngayon dyan. Di ba? Dito mo na ngayon nakikita. Ito na pala ngayon, kung isa sa larawan ko, yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam noong 1,400 years ago, and now, ito na yung nagpapatutuo. Na ito na nga pala yung sinabi ni Propeta bilang propesiya. Sallallahu alaihi wasallam. So, sasabihin mo na bagong Islam na Muslim, Ustad, akala ko ba walang ganun sa Islam? Bro, kaya nga tayo nag-aaral eh. Kasi pag nag-aaral ka, malalaman mo yung mga sabi ni Propeta. Ito, propesya ngayon na itong nakikita natin. Kaya huwag kang magtaka at huwag kang mabago. Dahil meron talagang mangyayari na ito. At mag-ingat kayo sa babala na aking sasabihin na mag-iingat kayo sa lahat ng mga pabago. Dahil lahat ng mga pabago, kullu. Ito mga dalil ng mga pantas. Kullu, lahat. Kasi kung si Propeta ay pwedeng gawin ng iba, hindi niya sasabihin kullu. Ang sasabihin niya, fa inna ba'd. Di ba? Pwede niyang sabihin ba'd. Ang ba'd, ibig sabihin ang iba. Dahil katotohanan ng ibang mga pabago ay ligaw. Dapat sana, sinabi ni Propeta na ang ibang mga pabago. O bakit hindi niya sinabing iba? Bro, sige nga, tanungin ko kayo. Bakit hindi niya sinabi na iba? Dahil ang sinabi niya lahat. Uy, madlang tao. Anong nangyari? Ha? Dahil anong alam niya? Lahat ng tao ay may magbabago, may magkaroon na. Masya Allah, Masya Allah. Ang alam ni Propeta, maring hindi niya alam, pero yun ang binitiwan niya na dila dahil yun ang isinugo ng Allah. Dahil alam ng Allah na mangyayari na maraming pabago. Kaya doon nga, in-emphasize ni Propeta na kullu, lahat ng pabago mangyayari. Ibig sabihin, lahat mangyayari. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ito mangyayari. Na may mga pabago ngayon. Na lahat ng pabago ay ligaw. Huwag mong sabihin hindi. Bakit? Susubrahan mo pa si Propeta sa kanyang sinabi? Bro? Ha? Yalla, akalina. Yalla, ma fi mushkila. Yalla. Suwaya-suwaya, bada kam sa dakay, kasara dakay. Yalla. Ho. Bro, nakuha niyo yung sinabi ko? Laksamana, Ayman. Ano ang nangangati sa buhok mo? Naguguluhan ka ba sa sinasabi ko ngayon? Oh, sige, yan. Ito maganda si Ayman eh. Nagtatanong yan eh. Tumalab na yung kaping barako mo. Sige, ano? Yung Regarding sa sunnah, mga ginagawa ng mga tao. Kapatiran natin. inshallah. Ginagawa nila yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero iniiwan nila yung obligasyon. Mashallah. Magandang katanungan yan. Di ba? Oh, kayo na sumagot. Ginagawa nila ang ibang mga Muslim ang mga sunnah ni Propeta Muhammad, pero yung wajib ay hindi nila ginagawa. Oh, sagutin nyo na. Anong sagot? Norahidin, ikaw, anong sagot mo doon? Yung mga obligasyon na hindi pinahintulutan, ginagawa nila ito na para sa kanilang pangsarili nila na idagdag doon sa mga ibada na pinagbawal, pero inuugnay nila doon na para maging ibada pa rin. Ulitin mo yung sinabi mo. Ang sinabi mo una, dahil may mga pag-uutos na obligasyon na pabago ka mo? Yun ba ang sinabi mo? Obligasyon na pinahintulutan nila. Sinabi mo hindi pinahintulutan? Hindi pinahintulutan pero pinahintulutan nila sa sarili nila.
Sila ang nagpabago, sila ang nag-utos sa kanila na hindi pinahintulutan ng Islam. Sa sarili nila ginawa, di ba? Nagpabago. Correct. Ang sagot doon, kapatid na Victor, ay mali yun na ginagawa mo ang sunnah at iniiwan mo ang wajib. Mas mabuting wag mo nang gawin ang sunnah, pero wajib ang gawin mo. Ustad, ulitin mo, baka maligaw ako dyan. Huwag ko na gawin ang sunnah. Hindi. Ang punto ko, i-priority mo ang wajib kaysa sa sunnah. Dahil ang sunnah, ulitin ko, ano ba ang explain ng mga pantas? Mahwal wajib. Al-wajib indal fuqaha ay, ibig sabihin ng wajib ay, hindi, yung explanation dito. Man lam ya'ti biwajib yuthabu fa'iluhu wa yu'aqib fa'iluhu wa yu'aqib tarikuhu. May gantimpala ang gagawa sa wajib at may parusa sa hindi gagawa sa wajib. Okay, samantalang ang sunnah, ano? May gantimpala ang gagawa at yung hindi gagawa sa sunnah walang kasalanan. Absuelto. Hindi ka gagantimpalaan at hindi ka rin paparusahan. O so di mas magandang wajib ay man. Ikaw ba ganun ang ginagawa mo minsan? Ginagawa mo ang sunnah kaysa sa wajib? Very good. Okay, so ngayon, mga kapatid, bilang panghuli sa ating mga gabing ito ngayon, sabi ni Propeta, lahat ng anumang naipabago na muhdath ay ito ay ligaw. At lahat ng ligaw ay ito ang kanyang paroroonan ay doon sa nagliliyab na apoy sa imperno. Fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Iyon ang ibig sabihin nun. Lahat ng pabago ay ito ay ligaw at ang lahat ng ligaw ang kanyang paroroonan ay imperno ng Allah na nagliliyab na apoy. Kaya bro, ikaw na nagsasabi ng nagsasawa na ayaw mo nang marinig ang bid'a, ito ay para sa'yo. Na kailangan mong malaman ano ang bid'a. Dahil ang ating reliyong Islam ay nandoon lamang sa kung paano isinabuhay at sinagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi ka pwede magpabago. That's anong sa mga ibang sikta, bakit pinanghawakan nila yung bid'a? Ano yung kahigda ng yung dalil na ginagamit nila doon? Na parang hindi lang nila yung bid'a na gagawin nila. Anong mga dalil? Dalil at saka hadith na pinanghawakan nila na okay, bro, sino yung sasagot sa kapatid natin? Ano daw, bakit ang mga ibang brothers natin na gumagawa ng bid'a ay ginagawa nila yun? Anong pinangahawakan nila na bakit nila ginagawa? O, si Hali Ipulito, anong sagot mo, bro? Sa utak nila. Mashallah. Correct. Sa utak nila. Sa emosyon nila, idagdag mo, bro. Ang emosyon nila at utak nila. Kasi yun ang gusto nila, na ang pagsagawa ng relihiyon o pagsamba sa Allah ay ayon sa kuro-kuro, opinyon at utak at iniisip nila at yun ang nararamdaman nila. Samantalang nakalimutan nila na ang relihiyon na ito ay relihiyon na pagtalima at pagsuko sa kung ano ang idinating ni Propeta. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bro, nagsasagawa ka ng anumang uri ng pagsamba? Anong dalil mo sa ganyan? Wala bro, kasi parang nararamdaman ko na mas okay ito eh. You know, I feel like this is the way I do it because maybe Allah will give me more reward. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not perform this one. So I should do this because I feel this is perfect. This is the way. Wallahi, yun ang bid'at at yun ang pabago. Okay, pasukan natin ang bid'atun sa hasana. Ang bid'a sa hasana, yung mga pabago na nabago. Saan ba yung Quran? Yung Quran. Ba itong mga Quran na may kulay na red, may kulay pula, ginawa ng mga magaganda, ganyan, bid'a daw yan. Kaya yung sinasabi ng iba, bid'atun hasana. Ano pa yung bid'atun hasana? Ginagamit daw natin yung mga microphone, samantala sa time ni Propeta Muhammad, walang microphone, si Bilal pumupunta dyan sa labas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So anong mangyayari? So lahat ng mga sinasabi nilang mga pabago sa relihiyon na hasana, ay pwede rin daw yun. Bro, sa usulul fiqh, papag-aaralan nyo yan, ayawan ko kung napag-aaralan nyo yung usul fiqh, mayroon mga sinasabing istihbab, istihsan. Babul istihsan wal istihbab.
may mga pabago na pagpapaganda sa mga nangyayari na yun ay pwedeng gawin. Nakaaya-aya. Kung ang Quran, siguro, dahil sabi niyo na bid'ah, isulat na lang siya, wala nang mga pagdekorasyon, hindi na gagawin green o ano na, ano kayang magiging ano niya? Ganun lang, bro. Samantala ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay, Inna Allah yuhibbul abda idha amila amalan ayyutkina. Katotohanan, mahal ng Allah ang kanyang alipin na pag siya ay may ginagawa na lalong pinag-uusayan ng pinakamagandang gawain. Kung ang Islam, ngayon na walang microphone, wag na natin yan gawin ng microphone kaya hindi man nagdag-microphone si Bilal at saka si Propeta Muhammad, makakapasok pa tayo si bid'ah. When mo, makakapasok ka sa bid'ah, pahirapan mo yung magtatawag dyan ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon sa baba, baka hindi pa marinig. Samantalang may mga microphone ngayon na pag nagbasa ka, maski pangit ang boses lo, lalong gumaganda ang boses mo dahil sa microphone. O, di ba? So, ito yung mga bagay na istihsan na pwede siyang gawin. Pakatandaan mga kapatid, ang pinakapunto sa bid'ah sa pagbabago sa reliyon ay lalong-lalo na yung pagpasok sa ritual. Ritual na mga gawain na pagsamba o lalo na kung papasok doon si akida. Sa pananampalatayang pabago na katulad ng ginagawa ng mga iba. Yuthbituna bi asma'illah wa yunkiruna fi ba'dil asma'. Pinapatunayan nila ang mga ibang mga pangalan ng Allah at yung mga ibang mga pangalan ng Allah ini-inkar nila, binabago nila ayon sa kanilang kuro-kuro at sa kanilang opinion. Samantala ang ahlu sunnah wal jamaa, nuthbitu ma athbata Allah fi kitabihi wa nuthbitu ma wasafahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Kalas, yun na yun. Pagsuko, pagtalima, anong sinabi ng Allah sa Quran, anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Allah, patungkol sa mga paniniwala, yun na yun. Kasi hindi na natin papasukan ang ilmul ghaib, hindi na natin papasukan ang mga bagay na hindi nakikita ng ghaib kasi nganuman mabuang di ikabay. Kasi limitado ang utak na ibinigay sa iyo ng Allah at huwag mo pasukan ang mga bagay na hindi kakayanin ng utak mo. So sabi, bilang panghuli mga kapatid, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum tadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu ya Rasulullah, man ya'aba? Man ata'ani faqad dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Lahat kayo ika, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay papasok sa paraiso. Allahumma amin ya Allah, dakhil dal jannah. Maliban sa inyo ang siya ay hindi papasok. Sugo ng Allah, mayroong hindi papasok sa paraiso. Sabi ni Propeta, ang sino mang sundan niya ako, siguradong inshallah nakapasok. Na hindi siya pababago. Lahat ng sinunod ginawa ko, turo ko, sinunod niya. At ang sino mang nagpabago at hindi sumunod sa akin, sila yung tumaliwas at tumalikod at ayaw nila ako sundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika min jami'i dhunubi wal khataaya.